Mahigit 100 na naitalang firecracker-related injuries sa bansa simula December 21. Piccolo pa rin ang nangunguna sa mga mapaminsalang paputok, batayan sa tala ng DOH o Department of Health. May report si Victoria Tulad. Lapnos ang kaliwang pisngi at braso ng 14 anyos na si Banjo Agdepa matapos maputukan ng lusis isang araw pagkatapos ng Pasko. Nagtamo ng second-degree burn si Banjo at patuloy na ginagamot sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center o JRR-MMC. Nagtitinda si Banjo ng lusis, bagay na hindi raw alam ng kanyang magulang. Sinindihan ko po yung sa kalaro ko po. Tapos po, yung nasindihan po sa kanya po, inagis niya po, tapos hindi ko na malayan yung hawak ko din po, nasindihan din po. Tapos yung nakaipit po dito sa kilikili ko po, na gano'n ko po, inabol ko po. Hindi ko po alam, sindihan na wala po, bigla po lumiyab. Ang ina ni Banjo, emosyonal sa sinapit ng anak. Siyempre, naawa ka talaga. Wala, aksidente. Titindahin niyo ba ito siya? Ayoko naman talaga siya pagtintay ng mga ganun. Sa ospital na magpapalipas ng bagong taon, si Banjo. Minomonitor namin kung gaganda or papangit yung sugat niya. So sana 5 to 7 days makauwi na siya. Sa East Avenue Medical Center, nakakonfine naman ngayon ang 10 anyos na batang si Edgar, di niya tunay na pangalan. Naputukan daw siya sa kamay ng ipinagbabawal na piccolo na nabili raw niya sa kanilang kapitbahay. Sa tala ng Department of Health, nangunguna pa rin ang piccolo sa listahan ng mga paputok na mapaminsala. Mula December 21, may 84 na biktima, karamihan nasa edad 11 pababa. Ang piccolo, ang very common kasi na mabilis mabili, napakaliit at madaling maka-access sa mga tao. Let us be reminded na ang piccolo ay kasama po sa mga ipinagbabawal na paputok. Ang piccolo hindi man kadalasang nagdudulot ng pagkaputol ng mga kamay at daliri, nariyan pa rin ang banta ng tetano o impeksyon, lalo na sa mga sugat na inakalang maliit lang kaya binabaliwala. Nariyan rin ang banta ng tetano sa mga nakatatanda, lalo na sa mga mahihilig sa inuman. Malakit na ang mga kamay dahil sa kakapulutan. So pag nagpaputok, dumidikit yung mga pulbura dyan, kaya makikintab na yung daliri, di ba? Imagine mo kung kain ka ng kain, gano'ng karami ang sinusubo mo, gano'n rin karaing pulbura ang pwede mong mainom. Simula December 21, nasa 111 na ang firecracker-related injuries sa bansa. Mas mababa ito ng 27% kumpara sa parehong mga araw noong isang taon. Mas mababa rin sa 5-year average na 38%. Hindi kami comfortable doon sa steady decline eh. Oo, kasi yung mga last few days na nakikita natin difference malaki eh. 40 plus, actually it went to like 70 plus percent, 40 plus percent. Ngayon 27% na lang. Ibig sabihin nun, mahabol yung bilang ng kaso. Sa bisperas ng bagong taon, mag-iikot ang DOH sa mga ospital para siguruhin ang kahandaan para sa mga mapuputukan. Sa JRR-MMC, nakahanda na ang kanilang mga kagamitan gaya ng hand drill at pin para magdugtong ng daliri at bone saw na pamutol ng buto. Bilang first aid sa mga mapuputukan, sabi ng mga doktor, hugasan ang sugat at ibalot sa gasa sa kadalhin ang biktima sa ospital. Kung nakalunok naman ang pulbura, huwag raw paiinumin at dalhin na lamang agad sa ospital. Pero ang pinakamahalagang paalala, huwag nang gumamit ng paputok upang ligtas na masalubong ang bagong taon. Victoria Tulad, GMA News.